Lulugulugong umuwi si Nerio sa kanyang inuupahang bahay. Galing siya sa isang pasyalan kanina, kasama ang kanyang nobya. Nagulat pa nga siya kung bakit ito nagiya. Gayong mamaya ay may pasok pa ito sa trabaho. Yun pala, ay makikipaghiwalay lang pala ito sa kanya. Paano ba naman kasi, ay napahiya raw ito sa mga barkada nang makita ang binata. Ang lahat raw ng nobyo ng mga kaibigan nito ay puro mga gwapo. Siya lamang ang hindi pwedeng i-display o ipagmalaki. Nauunawaan naman niyon ni Rio, kung kaya tinanggap niya na lamang ang pakikipagkalas nito. Kaya lang naman kasi ito nakipagrelasyon sa kanya ay dahil sa may utang na loob ito sa kanya. Siya kasi ang dahilan kung bakit ito nakapasa sa kolehiyo dahil sa pagpapakopya niya rito. Magkaklase kasi sila noon. Pero dahil nabayaran na nito ang mga utang na loob, kaya naman nakipagkalas na ito sa kanya. Sadyang masakit para sa kanya ngunit kailangan niyang tanggapin ang bagay na iyon. Mag-isa lamang siya sa kanyang inuupahang bahay dahil ang kanyang pamilya ay nasa probinsya. Pinapadala niya na lamang ito ng pera kapag siya ay sumisweldo na. At dahil malungkot siya ng araw na iyon, ay naisipan niya na munang huwag pumasok sa trabaho. Nais niya munang ilabas ang mga hinanakit niya sa kanyang dibdib. Dahil mahal na mahal niya ang dalagang iyon at gusto niya itong makalimutan. Dahil dito ay naglakad-lakad muna siya sa labas ng kanilang tahanan. Hindi kasi siya dinadalaw ng antok hanggat hindi napapagod ang mga mata sa paglibot-libot sa kapaligiran. Gusto niya na munang pagmasdan ng mga streetlights, ang mga vendor at mga customer na masasaya ang mukha. Napailing na lamang siya ng sandaling iyon at sa kanyang kalooban ay mabuti pa ang mga ito sapagkat napakasaya nila. Samantalang siya ay nakakadama ng kalungkutan. Tumingala siya sa kalangitan. Nasilayan niya roon ang buwan na nag-iisa lamang sa pwesto. Samantalang ang mga bituin ay magkakasama at kumpul-kumpul pa. Naihalintulad niya tuloy ang kanyang sarili sa buwan. Tuwing gabi kasi ay nag-iisa rin siya dahil malayo sa kanyang pamilya. Tapos iniwan pa siya ng kanyang kasintahan. Nagtatrabaho siya sa bayan upang pag-arali ng kanyang mga kapatid at tulungan ang kanilang mga magulang. Papasok na sana siya ng tahanan nang biglang may napansin siya na tumawid sa kalsada na kulay puti. Ang akala niya sa una ay plastik lamang na tinatangay ng hangin. Ngunit nang pakatitigan niya ng mabuti ay isa pala itong kuneho. Sa palagay niya ay walang nagmamay-ari dito. Kaya naman nilapitan niya ito kaagad. Nagtaka pa nga siya dahil nang makalapit siya ay hindi man lamang ito natakot o lumayo sa kanya. Napakaamo nito sa kanya na para bang matagal na siya nitong amo. Dahil dito ay sinubukan niyang hawakan at nang malaman niya na mabait nga talaga ito, ay napagpasyahan niya ng iuwi ito. Sa kabutihang palad naman ay meron pa siyang mga gulay na naka-stock sa refrigerator. Kaya naman pinakain niya na lamang ang alaga niyang ito. Napagplanuhan niya na bukas ay bibilhan niya ng kulungan ng rabbit na ito. Kaya't iyon na nga ang kanyang ginawa. Bumili siya ng kulungan kaya naman meron na siyang mapaglilibangan na alaga. Dahil sa rabbit na ito, ay natulungan siya nito upang makalimutan ang nobya. Kapag wala nga siyang magawa, tinuturuan niya ito na hanapin ang mga bagay na nawawala. Nahahanap naman ng hayop na ito ang mga bagay na iyon minsan. Pero mas marami pa ring sablay, ngunit ayos lamang para sa kanya iyon. Napagkumpara niya tuloy sa aso ang katilinuhan nito. Sa loob ng ilang buwan, ay natuturuan niya na ito ng mga kakaibang pamamaraan. Kaya naman nagmumukha itong mas matalino kumpara sa ibang mga rabbit. Isang araw, naisipan niyang gawan ito ng pangalan. Tinawag niya itong Bernard. Kaya naman mas lalo itong napamahal sa kanya, para kasi itong hayop na may isip. Isang araw ay bigla siyang niyaya ng kaibigan ni si Jonathan na sila ay gumimik. Minsan lang sila nito nagkikita. Kaya naman pinagbigyan niya na ang kanyang kaibigan. Abay, saan naman tayo pupunta, pre? Anong gimmick? Tanong pa niya rito. Bigla namang napangisi ang kaibigan habang nagsasabi ng, ano pa ba ang gagawin natin, pre? E di magiinuman. Piyesta sa amin bukas. Kaya't pumunta ka. Sige, pupunta ako. Magpapakasaya tayo. Sagot na lamang ni Rio. Kaya naman iyon nga ang bagay na kanilang ginawa kinabukasan. Pero hindi inaasahan ni Rio ang magiging tagpo nito.
Paano ba naman kasi ay masisilayan niya palaroon ng dating nobya, kasama ang bago nitong nobyo? Labi siyang nasaktan sa eksenang iyon, lalo na't naghahalikan pa ang dalawa. Kaya naman niyaya niya na lamang ang kanyang kaibigan na makipag-inuman sa loob ng tahanan nito. Ayaw niya kasing makita na naglalampungan ng dalawa, para kasing ikakawasak ng kanyang puso ang bagay na iyon. Napansin naman ng kaibigan ng patungkol roon, kaya't pinagaan nito ang kanyang kalooban. Nagkwento ito ng masasayang topic habang sila ay nagtatagayan. Pagkatapos ng kanilang inuman, ay umuwi na rin si Nerio at bago siya natulog, ay nilaro niya muna ang alaga niyang rabbit. Kaya naman sa bandang huli ay nakatulog na rin siya. Kinabukasan, ay pumasok na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman naging abala ulit siya, dahilan upang makilimutan niya ang mga nakita kahapon. At nang pag-uwi niya ay muli na naman niyang inasikaso ang kanyang alaga. Katunayan nga niyan, ay kumpleto na ito sa pagkain. Tinambakan niya kasi ng gulay ang refrigerator, at ang pangunahing pinapakain niya sa kanyang alaga ay walang iba kung hindi ang carrots. May napanood siya sa YouTube. Ayon rito, sa susunod na buwan ay magkakaroon raw ng paligsahan ng mga rabbit. Kung sino man ang matuturuan ng alaga at mapapasunod ito sa pinag-uutos ng amo, ay ito ang tatanghaling panalo. Magkakaroon pa ng medalya at malaking halaga ng pera. Hindi sana sasali dito sa Nerio, kung hindi lamang tumawag ang kapatid na nasa probinsya. Ayon dito, ay ni-stroke raw ang kanilang ina. Bagamat nakaligtas naman ito sa kapahamakan, kinakailangan naman ito ng wheelchair. Labis naman siyang kinabahan at nag-aalala para sa kanyang ina. At dahil wala pa siyang pera na may papadala na ganoong klaseng halaga, napilitan na rin siyang sumali. Pero syempre bago ang lahat, ay tinuruan niya na muna ang kanyang alaga sa loob ng isang buwan. Bago siya sumali rito, nagulat pa nga siya dahil engrande pala ang event na iyon. Kumpleto sa judge at pati na rin sa mga host. At syempre yung mga kalahok ay halatang nagsanay ng matindi na gaya niya. Maraming ipinagawa sa kanila ang host para lamang maipakita ang mga talento ng kanilang mga alaga. At sa bandang huli, nakamit lamang ni Nerio ang second place. Pero hindi na rin iyon masama para sa kanya dahil nakakuha naman siya ng 50,000 pesos. Kaso nga lang, ay sakto lamang iyon sa gamot ng kanyang ina at pati na rin pambili ng wheelchair nito. Kaya naman walang natira para sa kanya. Pero ayos lamang iyon sa kanya dahil natulungan naman niya ang kanyang ina. Hindi na baling halos walang matira sa akin. Ang mahalaga ay naitulong ko naman sa pamilya ko. Wika ni Nerio sa sarili. Habang naghulog ng 300 piso sa kanyang alkansya. Yun na lamang kasi ang natitira sa kanyang pera. Nangako na lamang siya sa kanyang sarili na yung sweldo na lamang niya ang ipang-iipon. Mahirap naman kasi talaga kapag yung pera ay nakuha lamang sa diskarte. Samantalang nagpatuloy siya sa pagsasanay ng kanyang kuneho. Hanggang sa meron ulit siyang nabalitaan na patagisan ng talino o talento ng mga hayop na ganito. Kaya naman hindi na siya nag-atubili pa na magpalista sa event na iyon. Sa susunod na 2 linggo pa naman gaganapin iyon. Kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Lalo pa siyang nagpursige nang malaman niya kung magkano ang papremyo. Kahit nga second place o third place lamang, ay malaki-laki rin ang makukuha kumpara sa nakaraan. Lahat na yata ng pupwedeng matutunan ng kanyang rabbit na si Bernard ay kanya nang ginawa, At sa kabutihang palad naman, ay nakukuha naman niyon ang kanyang alaga. Kaya naman palagi siya nitong binubusog ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain dito. Mas napagtanto niya kasi na mas paborito ng kanyang rabbit ang lettuce kumpara sa mga carrots. Kaya naman niyon palagi ang kanyang binibili. Isang araw ay day off ni Nerio sa trabaho. Wala siyang ibang ginagawa nito kung hindi ang mag-scroll lamang sa kanyang cellphone. Tapos niya na kasing sanayin ang kanyang alaga. May 1 linggo pa bago ang kompetisyon, kaya naman narito siya sa social media para maglibang-libang. Kadalasan kasi ay natatawa siya sa mga memes na ginagawa ng mga netizen. Yung mga memes na nakakatawa kahit na walang sinasagasa ang tao. Ang pinakaayaw lang kasi ni Nerio ay ang mga memes na ibinababa ang pagkatao ng isang nagmamay-ari ng larawan.
at lalo namang nasisira ang araw niya kapag ginagawang katatawanan ng isang pagkain. Para kasi sa kanya ay masyadong sagrado ang pagkain na binigay ng Diyos at hindi ito dapat ginagawang biro. Para kasi sa kanya ay maraming pwedeng maging joke, huwag lamang ang pagkukutya ng mga tao, lalong-lalo na ng pagkain. Sa kanyang pag-i-scroll ay meron siyang nakitang isang video na patungkol sa rabbit. Sa tingin pa nga niya ay sa ibang bansa iyon dahil banyaga ang nagmamay-ari ng hayop. Sa kanyang napanood ay nakita niyang nagpunta ang lalaki sa damuhan habang karga-karga nito ang alaga. Nagbablog ang lalaking ito at maya-maya pa ay inilapag ng lalaki ang rabbit sa lupa. Hinayaan niya na lamang ito na maglakad at tumakbo, subalit sinundan nito ng video. Nagkukwento pa nga ang lalaki sa background. Ayon dito, nawala raw ng kanyang anak ang isang mamahaling necklace. Kahapon kasi nag-picture taking daw sila nito sa damuhan na iyon. Kaso nga lang ay isa ka na lamang nalaman na nahulog pala ito. Yung rabbit daw ay ilang taon nang sinasanay sa paghahanap ng mga gamit, kaya naman sinubukan niya raw ito. Patuloy na sinusundan ng lalaki ang kuneho. Hanggang sa maya-maya pa ay tumigil na rin ito sa paglalakad takbo. Kaya naman nilapitan niya na lamang ang alaga. Doon nga ay nakita ang necklace na inaamoy pa nito. Kaya naman natuwa ang lalaki at binuhat ang alagang rabbit. Agad nang iniyop na Rio ang kanyang cellphone matapos niyang panoorin ang bagay na iyon. Hindi nga niya alam kung scripted lamang ba iyon. Dahil dito ay napatingin na lamang siya kay Bernard na nasa kulungan ito. Hindi niya alam kung matuturuan rin ba ng gano'n ang kanyang alaga. Kung totoo man ang napanood niya, saka siya napaisip na hindi niya malalaman ang kasagutan kung hindi niya ito susubukan. Kaya naman inilabas na lamang si Bernard sa kulungan. Agad niyang hinubad ang relo at pinaamoy dito. Nang matapos niyang gawin ang bagay na iyon, ay tinago niya na ito at sinimulan ng palakarin ng kanyang alaga. Pero nabigo siya dahil pumupunta lamang sa ibang direksyon ang kanyang alagang kuneho. Yung mga mas malalaking gamit lamang ang nahahanap nito. Kaya naman dito siya nagduda na baka scripted lamang ang ginawa ng content creator. Pero may bahagi sa kanyang isipan na baka totoo naman at kinakailangan lamang ng tamang panahon para matutunan ni Bernard. Kaya naman hindi siya nawalan ng pag-asa. Seryoso niya itong tinignan habang hinihimas. Alam kong ikaw ang magbibigay sa akin ng swerte, Bernard. Kaya hindi dapat ako mawalan ng pag-asa. Wika niya sa kanyang sarili at muli niya nga itong tinuruan. Bagamat hindi pa rin ito nakukuha, ay hindi siya uminto sa pagsasanay rito. 4 na oras yata siyang nagturo dito bago niya napagpasyahan na magpahinga na lamang muna at bukas na lamang niya ipagpapatuloy ang pagtuturo. Sa pagsapit ng gabi, ay sinubukan niyang tawagan ng kapatid na si Bernadette. Kamusta na si Mama dyan? Nakabili na ba kayo ng wheelchair? Kamusta na kayo? Tanong niya rito. Ayos lang naman siya, kuya. At lalong-lalo na po kami. Opo, nakabili na po kami. Sa katunayan nga po niyan, ako ang nagtutulak sa wheelchair niya kapag wala akong pasok sa school at pinapasyal-pasyal ko rin siya. Tugon ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Mabuti kung ganon, tama yung ginagawa mo para malibang naman si Mama. Sa susunod na araw ay magpapadala ako ng pera para may pambili ng gamot si Mama. At syempre, para sa mga pangangailangan niyo dyan. Maraming salamat, kuya. Hindi ka kasi nagsasawa sa pagpapadala ng pera sa amin eh. Siya nga pala, pinapatanong ni Mama kung kailan ka raw makakauwi rito. Gustong-gusto ko na raw kasi niyang makita at muling mayakap. Sambit ng dalaga. Bigla namang napabuntong hininga si Rio habang nagsasabi ng, hindi ko pa alam, Bernadette. Busy pa kasi ako sa trabaho eh at napakaabala ko. Pero hayaan mo, next month ay susubukan kong mag-file ng leave. Sana ay payagan ako para naman makapagbakasyon ako dyan. Payag niya pa rito. Marami pa silang pinag-usapan ng kanyang kapatid hanggang sa sumapit na nga ang 12:00 ng hating gabi ay dito na lamang sila natulog. Kinabukasan ay day off pa rin niya ng araw na ito. Kaya naman muli niyang tinuruan ang kanyang alaga. Bagamat hindi pa rin ito nakukuha ay malapit-lapit na rin itong matutunan ng rabbit. Paano ba naman kasi? Munti ka na rin itong mahanap ang kanyang mga tinatagong maliliit na gamit.
Kaya naman hindi siya uminto sa pagtuturo rito. Umaasa rin kasi siya na hindi habang buhay na ganito ang kanyang alaga. Hanggang sa loob ng maikling panahon, natutunan na rin sa wakas ng kanyang alaga ang paghahanap ng mga gamit na tinatago. Hanggang sa sumapit rin ang araw ng kompetisyon. Kaya naman excited si Nerio na ipakita sa lahat kung gaano katalino ang alagang rabbit. May mga nauna sa kanya sa pagpa-perform. Medyo na-pressure siya dahil doon. Dahil dito niya napagtanto na mahusay rin pala ang mga alaga ng kanyang mga kakumpetensya. Alam niya na talagang tinuruan ang mga iyon. Pero nang tumapat sa kanya ang oras, dito na siya nagpakita ng gilas. Maraming pinakita si Nerio at Bernard. At ito ay mga iba't ibang performance. Ngunit ang pinakauli ay ang paghahanap ng mga gamit. Sa 12 maliliit na mga gamit na itinago ni Nerio, ay ang lahat ng iyon ay nakita ni Bernard, dahilan upang magpalakpakan ang mga tao. Alam ni Nerio na sila ng kanyang alaga ang tatanghaling panalo dahil sila ang may mas malakas na palakpakan. Ngunit nang itanghal na ng host kung sino ang panalo, ay dito na dismaya si Nerio. Hindi sila ang nagkampyon kung hindi ang isa sa kanyang mga kompetensya. Nagtaka pa nga siya kung paano nangyari iyon. Gayong mas marami ang pumalakpak sa kanila ni Bernard. Hanggang sa napag-isip-isip niya na baka malakas lamang ito sa mga hurado. Kahit kukunti lamang ang bumoto na audience, wala talaga siyang panalo kung ang hurado naman ang may hawak ng magiging resulta. Kaya naman tinanggap na lamang niya na second place muli si Bernard. Nalalo siya ng 150,000 pesos. Ayos na rin naman iyon sa kanya. Kesa naman sa wala siyang maiuwi. At tamang-tama rin ito dahil pinabalak rin niyang magtayo ng negosyo. Ayaw na rin kasi niyang magtrabaho sapagkat toxic ang mga ka-workmate niya, lalong-lalo na pati ang kanilang boss, na kahit anong husay na ipinapakita ay hindi pa rin siya pinopromote at sa halip ay madalas pa nga siyang pagalitan. Hindi niya alam kung bakit may mga ganoong klase ng boss na masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Kaya naman magnenegosyo na lamang siya at siya ay nananalangin na sana ay palari ng kanyang papasukin. Isang araw ay nagulat na lamang si Nerio nang may tumatawag sa kanya na unknown number. Ibig sabihin ay hindi ito nakasave sa kanyang phone book. Bigla pa nga siyang napaisip na baka scammer lamang ang tumatawag. Pero sa kabila nito ay sinubukan niya iyong sagutin. Hanggang sa nalaman niya na isa itong buyer, gusto nitong bilhin ang kanyang alagang kuneho. Gusto raw siya nitong makita ng personal, kaya naman inimbitahan siya nito sa bahay nito at ibinigay naman ang address. Kahit wala pa siyang kasiguraduhan kung ibebenta ba niya ang kanyang alaga, ay nagpunta pa rin siya sa tahanan nito. Nagulat pa nga siya nang masilayan kung gaano kalaki ang bahay nito. Mabuti na lamang ay nalaman niya na hindi ito matapobre gaya ng iba. Sa sala sila nag-usap ng lalaking iyon na ang pangalan ay Sir Alvin. Kaya kita pinatawag dito na Rio. Gusto ko kasing bilhin ng alaga mong rabbit. Kung hindi mo pa alam, napanood ko yung pagtatanghal nyo sa kompetisyon. Wala akong masasabi kung hindi napakagaling nyo. Ikinalulungkot ko lang dahil natalo pa rin kayo kahit na yung alaga mo ang pinakamagaling roon. Sambit ni Sir Alvin. Siya nga pala. Magkano mo yun ibebenta kung sakali? Tanong pa nito. Natagalan bago makapagsalita sa Nerio. Hindi ko po alam sir. Saka wala akong balak na ipagbili ang alaga ko. Nakipagkita lang ako sa inyo dahil ayaw kong tanggihan ang inyong imbitasyon. Tugon niya rito. Kaya naman napangiti na lamang ang lalaki. Masyado ko palang mabait. Maraming salamat dahil pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Walang anuman po yun sir. Pero pasensya na po talaga dahil hindi ko may pagbibili ang alaga kong kuneho. Tugon niya rito. Ayos lang yun, ano ka ba? May papagawa na lang ako sa'yo. Huwag kang tumanggi ha. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Sambit nito sa kanya. Kaya naman tinanong niya kung ano ang ipapagawa nito sa kanya. At dito naman nagsalita si Sir Alvin. Ayon dito, kaya raw gusto nitong bilhin ng kanyang alaga ay upang ipahanap ang nawawalang gamit. Isa raw iyong singsing ng kanyang yumaong asawa. Naiwala niya raw iyon at hindi niya alam kung saan makikita. Kahit yung aso niya na may malakas na pang-amoy ay nahihirapang pa rin matagpuan ang gamit na iyon. Kahit sa rabbit na lamang na ito umaasa ang lalaki.
At yung halaga raw na ibabayad nito sa kanya ay yung halaga ng inoffer nito nung nagtatangka itong bilhin ni Bernard. Nabigla pa nga si Rio dahil 2 milyon ang ino-offer sa kanya kanina. Hindi niya lang tinanggap dahil ayaw niyang mawala sa kanya si Bernard at dahil may ipapagawa lamang ito sa kanya at sa kanyang alaga kung kaya't hindi niya na ito ay inayawan pa. Kinabukasan ay bumalik siya sa tahanan ni Sir Alvin at dala niya na nga itong si Bernard. Ayon sa lalaki, ay masyadong importante raw sa kanya ang gamit na iyon dahil iyon ang isa sa mga natitirang alaala ng kanyang misis. Kaya naman nangako si Rio na talagang mahanap ng kanyang alaga ang nawawalang singsing. Ang unang pinahanap nito ay sa balkonahe pero walang nakita roon ng rabbit. Ang sumunod naman ay sa garahe ngunit wala pa rin. Kaya naman ang sumunod ay sa salas naman ngunit wala ring nakita roon si Bernard. Hanggang sa inutos ni Sir Alvin na sa lumang kwarto nila ng kanyang misis. Minsan rin kasi nagtutungo siya roon upang magmuni-muni habang daladala ang ilang gamit ng asawa. Tumagal ng 1 oras sa paghahanap roon ng rabbit hanggang sa natagpuan na rin ito ang pinakasulok-sulukan. Halos maiyak na lamang si Sir Alvin nang maibalik na iyon sa kanya. Mababangkas sa mukha nito ang walang kapatay na kaligayahan. Maging si Rio ay naantig ang damdamin sa naging reaksyon nito. Tumupad naman sa usapan si Sir Alvin. Ibinigay na nito sa kanya kaagad-agad ang 2 milyong piso. Kaya naman walang mapagsiglan sa tuwa si Rio nang matanggap niya ang napakaraming pera na nasa bag. Ngayon lang kasi siya nakahawak ng ganoong kalaking halaga. Para siyang nananaginip sa sobrang tuwa at sa sobrang saya. At isa pa, ay matutupad niya na rin ang pangarap niya na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga dahil sa labis na tuwa, ay nalakan pa niya ang kanyang alaga. Mula nito ay nag-resign na nga siya sa kanyang trabaho. Umuwi na rin siya sa probinsya at doon nagpatayo ng sariling negosyo. At dahil may kaalaman siya sa paggugupit, ay barbarya na lamang ang kanyang ipinatayo. Malaki naman ang kinikita niya roon dahil natutustusan pa rin niya ang pag-aaral ng mga kapatid niya. At higit sa lahat ay ang pambili ng gamot ng kanilang ina. 5,000 rin kasi ang kinikita niya sa kanyang barbershop araw-araw at mabuti na lamang ay may katuwang rin siya roon. Walang iba kung hindi ang kaibigan niya na si Jonathan na umuwi na rin sa kanilang probinsya. Samantala, nagkaroon na rin siya ng oras sa kanyang ina dahil pagkatapos niya sa trabaho ay siya ang nagpapapasyal rito. Walang kasing ligaya ang nadarama niya sa tuwing nakikitang nakangiti ang kanyang ina. Kahit na paralisado na ang kalahati ng katawan nito. Talagang masayang-masaya ito na muli siyang bumalik sa kanilang lugar. Samantala, mas lalo pang ilalagaan na Rio si Bernard. Magpahanggang sa ngayon ay sinasanay pa rin niya ito para kung sakaling magkaroon ulit ng kompetisyon ay masasali niya ulit ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Rio sa kanyang natamong biyaya. Sino ba namang mag-aakala nang matapos siyang mabigo sa pag-ibig, ay dumating naman sa kanyang buhay ang pinakamamahal na alaga. Dito niya napatunayan na kapag may umalis, ay talaga namang may dumarating na masigit pa at magpapabago ng malaki sa kanyang buhay. Si Bernard ang naging dahilan kung bakit nakalimutan niya na ang sakit na idinulot ng kanyang dating nobya. Ito rin ang naging dahilan para makaalis na siya sa toxic na trabaho. At mas lalong ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng isang napakagandang negosyo na nakakatulong ng malaki sa kanyang pamilya. Pero syempre, hindi niya rin ito maaabot kung wala siyang tiyagang magsanay sa kanyang alaga. O at madaling magkaroon ng alagang rabbit. Kahit bumili ka lamang sa pet shop, ay magkakaroon ka na nito kaagad. Pero kung may tiyaga kang sanayin nito para maging talentado at dugot pawis pa ang inaalay mo, tiyak na makakamtan mo ang pag-asa upang makaahon ka sa kahirapan.